Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong June 1 hanggang 7. So mga Capricorn, hawakan niyo po ang inyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Mamaya po sasagutin natin yan sa dulo po ng ating reading by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, tulungan mo kong ibigay ang mensahe para sa mga Capricorn. Inhale and exhale your cards for the week. Nice. Siya nga pala mga Capricorn, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So, keep on sharing this video. Salamat din po sa ating mga new subscribers. 100k na tayo. Thank you po. And please continue not skipping the ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Ace of Wands. Ngayong linggong ito, pinapayuhan ka Capricorn na mag-isip ng makabagong paraan. Ramdam ko dito na medyo napapaisip ka na tungkol sa kinakaharap mo. Kung bakit parang hindi gumagana, ano ba yung dapat kong gawin, ano ba yung dapat kong remedyo, paano ko ba to susolusyonan, ganyan. Pero ngayon makakaisip ka daw na isang magandang idea. Naramdaman ko dito yung spark. Parang may spark ng knowledge sa'yo na parang, aha, alam ko na gagawin ko. Aha, may solusyon na ako. Aha, alam ko na yung paraan ko. So, kinakailangan dito ng confidence mo ha. Kailangan talaga ikaw mismo naniniwala ka na kung ano man tong plano ko, kung ano man tong idea ko, papanindigan ko to. And I will take the step forward para actionan siya. Narinig ko dito, new idea will have a new outcome. Kaya kung makaluma yung idea mo, ay nako, wag mo nang gawin pa. Panahon to para mag-isip ng makabago, para nang sa ganun masiguro mo na bago din ang outcome. Okay? In your core energy, meron kang the Hanged Man. Ramdam na ramdam ko na this week, nag-iisip ka ng paraan kung paano aandar ng mas mabilis, mas efficient, at mas maganda yung isang bagay na inaasikaso mo. Nakaranas ka na ng roadblock eh. Nakaranas ka na ng maraming delays, maraming aberya, maraming pasikot-sikot na hindi mo na alam kung paano ba ito itutuloy. Pero pinapayuhan ka this week Capricorn na maupo. Maupo. Tama na muna yung laban. Parang panahon to para mag-reserve. Parang teka, upo nga muna ako. Isipin ko nga muna to. Ano ba yung ginagawa kong mali? Ano ba yung ginagawa ko na nakakasira sa tamang diskarte ko? Kapag nakita mo ng maliwanag, ng malawak yung issue mo, doon mo makikita yung tamang idea, tamang paraan na parang, wow, mali pala tong ginagawa ko, ganito pala dapat. Ay, mali pala tong diskarte ko, ganito pala yung dapat kong gawin. Ay, mali pala yung paraan ko ng pagkasalita, dapat pala ganito. So, kapag na-pinpoint mo na yung reason of the delay, makakaisip ka na talaga na mas solid, mas buong solusyon sa kinakaharap mo. Okay? Hanged Man, the Fool card. Yes, this time around, talaga namang with the renewed na brainstorming sa pagbabago ng iyong approach sa isang bagay, doon tunay nagagana yung bagong simula mo. Halimbawa, nag-audition ka sa mga singing contest. Pero time and time again, hindi ka nakakapasa sa audition pa lang. Na-realize mo, teka, ano bang mali ko? Upo nga muna ako, ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung dapat kong maliwanagan? Tapos na-realize mo, hindi pala ako pang ballad, pang pop songs pala yung boses ko. So, dahil na-realize mo na parang, alam ko na gagawin ko. Pop songs ang i-audition ko. So dahil nagets mo na yung dapat mong gawin, makakalarga ka na, makakasugal ka na ng bago na parang okay, mag-audition ulit ako this week, tapos pop song na yung gagawin ko.
So, you will have a renewed strategy para this time, pag sumugal ka, maganda na. Parang ganyan. Okay? So, Capricorn, ano ba tong simula na gusto mo nang matapos yung delay? Ano ba yung bagay na gusto mo na magdire-diretso sa buhay mo? Comment down below, i-manifest natin yan para dumating. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Queen of Cups. Focus on what you feel. Minsan, huwag mong i-ignore ang nararamdaman mo. You need to ask yourself, masaya pa ba ako? Ito ba'y bumubuhay sa kaluluwa ko? Am I sacrificing a lot for other people? Nasaan ako sa equation na ito? Yun yung mga bagay na kailangan mong tanungin sa iyong sarili. Pinapabayaan ko ba yung aking welfare para sa iba? Or napipilitan lang ako na gawin yung gusto nila para ma-please sila, para magawa yung gusto nila? Paano naman ikaw? Narinig ko dito, honor your heart. Honor what you feel. Ito ay tutulay para sa bagong simula or idea na mabubuo mo. Okay? Queen of Cups, meron kang the Five of Cups. Yes, talagang panahon to para lumayo ka na, lumarga ka na mula sa mga bagay nagdulot sa'yo ng pain. Okay? I-honor mo yung pagbuo ng puso mo sa pagpasok ng mga bagong bagay. Kasi kung masyado ka pang durog sa nangyari in the past, may hirapan ka makaabante eh. Kaya panahon to Capricorn para pasayahin ang puso, ma-excite, magkaroon ng bagong pag-asa sa mga bagong bagay. Huwag mong hayaan na malugmok ka sa mga nangyari noon. May new chance, may new hope, may new opportunity, may new life, yun ang pagtuunan mo. Okay? So Capricorn, anong ginagawa mo today while watching this video? Ikaw ba'y naglalaba? Ikaw ba'y nagpapa-mani-pedi? Ikaw ba'y ready nang matulog? Comment down below po. In the area of what you need, meron po kayong the Strength card. Sabi dito, magpakatatag ka. Magpakatibay ka. Panahon to para wag mamadaliin yung ginagawa mo. Relax ka lang daw. Importante dito Capricorn na inaasikaso mo yung issue, hinaharap mo yung problema, pero hindi ka nagpapanik. Okay? Hindi mo siya nirarush, hindi mo siya niraratrat, tinan mo siya. Hawak-hawak mo dito yung bunganga ng lion. Pero yung lion, hindi siya nagwawala, hindi siya violente, dahil maayos yung paghawak mo. So parang ganun ka din sa buhay mo. Kung ano man yung mga issue, challenges, mga dapat lagpasan, mga dapat asikasuhin, kung mahinahon ka lamang at hinaharap mo siya ng tamang-tama lang, masasolve mo ang kinakaharap mo na yan. Okay? Strength card, the Eight of Cups. Okay. Sabi dito, karagdagang impormasyon, maging matapang ka rin na layuan na yung makalumang bagay. Meron ka talagang susugalan na bago. Pero nahihirapan kang mag-move on dahil syempre minahal mo yun, pinahalagahan mo yun, naging importante sa'yo yun. Pero kailangan daw talagang maging matapang ka ngayon na talagang sumuong na. Harapin na yung bago. Harapin na yung new life, new beginning, new chapter. Dito ka nababagay sa bago. Kaya kung wala kang lakas sa loob na umalis or bitawan or sukuan yung isang makalumang bagay na alam mong wala nang saysay sa'yo, hindi ka na masaya, paano mangyayari yung pagbabago ng chapter mo? Paano ka tunay naliligaya kung nakakapit ka pa rin sa mga maling bagay or maling tao? So palayain ang sarili, be strong, be brave. Huwag mo tong mamadaliin, gradual lang, dahan-dahan lang para makaya mo yung transition. Ang maganda dito, may power ka para makalayas dyan. May power ka para makalayo dyan. At hanapin talaga yung great new life, great new opportunity na naghihintay para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Temperance card. Sabi dito, dahan-dahan lang. Huwag frustrated, huwag mawawala ng pag-asa, huwag mawawala ng pasensya. Kailangan mo tong pagtiisan. Ano? Kapag nakapag-isip ka na ng malinaw, kapag nagets mo na parang, alam ko na gagawin ko. Alam ko na yung mali. E di susugal ka na. Tatry mo na tong bagong bagay. Kailangan dito, daanan yung proseso.
natenga ka na before. So para hindi ka matenga ngayon, kailangan dahan-dahan. Kailangan you continue working on this every single day. Walang shortcut, walang rattle, walang aligaga, walang pagmamadali, walang pagkairita. Kailangan mong daanan yung proseso ngayon. Nang sa ganon, yung pagsugal na ito at patungo mo sa mga bagong bagay ay hindi masayang or masira. Okay? Temperance card, the King of Swords. Panahon to for you para maging mas action-oriented, maging mas madiskarte, mas matalino, at hinding-hindi ka uurong. Okay? Kung ano man tong new opportunity na papasok sa buhay mo this week, kinakailangan dito ng pambihirang tapang at talino. Nang sa ganon, magawa mo ng tama yung proseso at makita mo yung kada detalye at maayos mo siya. Halimbawa, tulad nung, ano ba magandang example? Example, merong bagong trabahong papasok sa'yo and you're thinking, teka, ano bang dapat kong gawin? Pag na-realize mo na ito na yung chance mo at isusugal mo na, panahon to para magpakitang gilas ka. Patunayan mo sa kanila na you are a doer at hindi lang puro imik, hindi lang puro yabang, hindi lang puro pangako. Gagalaw ka talaga para masiguro mong maganda ang outcome ng tatrabahuhin mong ito. Hindi mo siya bibitawan, hindi mo siya susukuan, ipapakita mo na hanggang dulo, effective yung action mo sa kanya. Okay? In your near future, meron kang the Four of Wands. Napakaganda nito. Para siyang 11-11, no? Madalas ka bang makakita ng 11-11 Capricorn sa orasan, sa computer, sa YouTube, sa timeline? Nako, yan ay malaking indikasyon sa'yo na meron kang minanifest na matutupad in the near future. Antabayanan mo 4 weeks, 4 months after watching this video, meron kang papasukin or lalagpasan na finish line sa buhay mo. Abot kamay na yung manifestation. Halimbawa, you are waiting for that wedding, waiting for that party, or confirmation, or resulta ng exam, o resulta ng application, ganyan. Asahan mo yung magandang sagot para sa'yo. Dahil tinapangan mo sa pagkilo sa bagong idea na ito, naabot mo yung finish line. Congrats po. Four of Swords, Four of Wands, the Four of Cups. Wow! 4-4 ang nandito. Ang 4-4 po, angel number ng protection. Ikaw at ang family members mo ay ligtas, safe and protected by your angel guide and spirit guides. Okay ka. Wala kang dapat ikatakot. Okay? So, sabi dito, sa kabila ng mga disappointments mo in the past, sa mga kalugmukan, sa mga sakit ng ulo, sa mga heartbreak mo, sa mga iiwanan mo, makakaasa ka na God is giving you this brand new opportunity pagtulay mo sa finish goal na ito. Ramdam ko, there's a reason to celebrate. There's a reason para magdiwang ikaw at ang pamilya mo dahil makukuha mo na yung bunga sa aksyon na ito. And hindi ka makapaniwala na parang, wow, this time gumana. Wow, this time nagawa ko na. So congratulations. Kung ano man tong iaabot sa iyo ni God, this is a very, very important blessing na magpapastable sa pamilya mo, sa bahay mo at sa'yo. Congratulations. In your challenge, meron kang the Queen of Swords. Sabi dito, challenge sa'yo ay talagang tumayo, mag-decide, at buksan ng sarili para sa kinabukasan. Marami sa inyo talagang may hang-ups pa from the past. Marami ka pang reservation marami kang mga kinakatakot na baka yung mangyari noon, yung nangyari noon ay mangyari ulit ngayon. Kaya parang nahihirapan kang mag-decide kung lalapitan ko na ba, pupuntahan ko na ba, aaksyonan ko na ba. Panahon to for you na alamin yung truth Ano ba yung status ng buhay mo ngayon? At gaano ba ka-promising yung bagong bagay na isusugal mo ngayon? 'Di ba? Kaya kung nakatali ka sa past, putulin mo yun. Panahon na to para maging seryoso, maging palaban, maging action-oriented sa future na gusto mong i-create for yourself. Kung dati nasanay ka na, okay na to, okay na yan, pero ngayon kailangan talaga palaban ka Stand up. Say no kapag ayaw mo. Say yes pag gusto mo. Panahon to para manindigan sa future na gusto mong i-create.
Queen of Swords, may dalawa, Three of Cups, and the Seven of Swords. Sabi dito, this week Capricorn, putulin mo muna ugnayan mo sa mga tao na humaharang sa vision mo of the future. Narinig ko dito, people around you ay nandyan lang kapag happy time. Inuman, party, gimmick, ganyan. Pero sila yung pumipigil sa'yo para makita mo at maasikaso mo yung mas importante ngayon. Kaya this week, kung merong magyayaya na kaibigan, merong magyayaya sa isang party or gimmick or waldas-waldas, ganyan, learn to say no. Panahon to para mag-isolate ka muna at asikasuhin mo yung mas importante ngayon. Okay? In your fortune, meron kang fellow travelers, support is all around you. Sabi dito, meron kang mga tamang-tamang tao na tutulong sa'yo para sa isang bagay. Pero yung mga asungot na hindi mo pagkakatiwalaan at talagang naramdaman mo na nandyan lang naman kayo pag party-party, pero pag kailangan ko ng tulong, wala kayo. Yun ang dapat mong iwasan. Pero meron kang iba namang mga tao na valuable sa buhay mo, na gagabay sa'yo sa simula ng bagay na ito. These are people na talaga namang maalam, expert, marunong, na talagang aalalayan ka para magawa mo siya. Okay? In your fortune, you have the Five of Wands. I don't know why. Narinig ko, panalo, panalo, panalo. Meron kang nilalabanan ngayon. Maaring kompetisyon ito or agawan sa isang trabaho, kompetisyon sa isang project, or isang parang competitive na industry. Ano? Pero huwag kang mag-alala. Patunayan mo ang sarili mo gamit ang isang bagong idea, isang bagong diskarte, isang bagong paraan. Ikaw ang panalo. Magi-stand out ka at talagang you are above and a different cut among the rest. Nakita ko dito na nasa spotlight ka eh. Dahil nakaisip ka ng kakaibang paraan na ibang-ibang-iba sa kanila. Kaya ikaw ang namayani, ikaw ang umangat. Five of Wands, the Six of Swords. Yes, makakaabante ka na. Dahil sa tamang diskarte mo, lalarga ka na from this chaos to a very peaceful stage ng buhay mo. Kung ikaw, Capricorn, ay dumadanas ngayon ng mga away-away, conflict, drama, nako, ending na yan at makakapag-move forward ka na. Hindi mo na to iindahin pa in the near future. But for some, talaga naman tong panalong ito, itong tagumpay mo dito sa pinaglalabanan mo, ang magpapaabante sa'yo forward. Congratulations. In your divine messages, meron kang your hard work is paying off. Sabi dito, lahat ng hirap, lahat ng pagod, lahat ng kayod, lahat ng pinagtiisan mo, merong patutunguhan na panalo yan. Congratulations. You also have Two of Cups in your divine messages. Sabi dito, makukuha mo yung matamis na oo. Sa isang negotiation, sa isang agreement, sa isang partnership, at sa isang pag-uusap o kontrata. Yes, 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 pabor sa'yo ang outcome. Okay? For many of you, tungkol daw sa isang idea mo, kailangan daw pinag-uusapan ninyo. Okay? Hindi pwedeng malinaw lang sa'yo pero sa kanya malabo. Or vice versa. Diba? Kailangan parehong nauunawaan ng isa't isa kung ano tong bagay na ito para sabay kayong gagalaw patungo doon. Kailangan maipaunawa mo kung ano man to. Para nang sa ganun walang aberya, walang problema. Kung ito man ay asawa mo, business partner mo, kapatid mo, magulang mo, kailangan ipaunawa, kailangan nag-uusap, no? Para alam nilang lahat at gets nila yung posisyon mo at gets nila kung saan mo balak dalhin itong idea na ito. Two of Cups, the Lover's card. Yes, very, very clear. Love life related ito. Okay? May plano ka, pero parang hindi kayo swak ng gustong gawin. Either hindi ka niya maintindihan or ikaw hindi mo siya magets. Meron kayong miscommunication. Lahat naman to nadadaan sa matinong pag-uusap. Pag-usapan nyo, babaan ng pride, babaan ng ego, everything will be fine. Kaya nyo pang isalba kung ano man tong bagay na ito na misunderstanding. Okay, communicate kung malayo kayo sa isa't isa, cellphone, internet. Malaking tulong yun para to reach out and connect. Okay? Huwag sayangin ang relasyon ng dahil lamang sa pride and ego.
Kailangan matutong umunawa, matutong makinig, at matutong magbigayan. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have nest, an emotionally secured loving family is important to you. Napaka-importante sa iyo ng suporta ng pamilya or loved ones. Kaya talagang sabi dito sa iyo, pag-usapan ninyo, i-explain mo sa kanila nang sa ganon suportahan kanila. Okay? You also have cracked cup, dissatisfaction with life. Marami kang mga pagkadismaya, kalungkutan, mga maling inasahan, kalugmukan, pero dapat hindi ka huminto ng dahil lang doon. Lalaban ka pa, may mangyayari pang maganda, kaya believe in yourself. You also have October o mga Capricorn, meron ba kayong special occasion pag Oktubre? Halimbawa, birthdays ng kapatid, magulang or anak or anniversary. Kung meron po, ibig sabihin this reading is for you. Kung wala naman, meron po kayong milestone pagdating ng Oktubre. You also have wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Sabi dito, may humaharang sa mga bagay na gusto mo. Kaya kailangan talaga layuan mo na, ma-pinpoint mo, makita mo kung ano yung humaharang, kung ano yung dahilan, para makaisip ka ng bagong strategy para dire-diretso na yan. Okay? Ang outcome ni Capricorn for June 1 to 7, you have the Knight of Pentacles. The plan is working. Nasa isip lang ngayon, pero ngayon handa mo nang i-execute. Congratulations. At sinasabi ko sa iyo, this plan will work out in your favor. Panahon na para paandarin yan, panahon na para simulan, panahon na para ihakbang. Kitang-kita ko dito na handang-handa ka na at meron kang ibubuga pagdating sa bagay na ito. I don't know why, nakakita ko ng visa para sa'yo. Maraming pila. I don't know why. Kaya parang paalala sa'yo to kung may visa application ka or ticket application or papers, documents, ganyan, lakarin na ha para makatugma siya sa iyong mga plano at umandar na ito. Okay? Knight of Pentacles, you have the Nine of Cups. Alam mo na Capricorn, pag lumalabas si Nine of Cups in my reading, panahon na to for you to close your eyes and make a wish. So ngayon, pumikit ka na dyan. This is for you. Knight of Pentacles, clarified by our Nine of Cups. Sinasabi dito na yes, yung planong papaandarin mo ang magtutulay sa'yo, sa iyong wish at sa iyong goal. Kayang-kaya mo tong abutin. Aligned na aligned ka patungo sa kanya. Kaya larga na, kilos na, wag nang matakot, wag nang mahiya. Your plan is working towards your dream and wishes. Congratulations. So Capricorn, tara na sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Isipin mong mabuti yung question mo. Inhale. And exhale the answer to your question. You have the Nine of Cups, the King of Cups, and the Three of Cups. At the bottom, meron po kayong the Eight of Wands. Tinatawag ka Capricorn na yung spirit guides na mag-focus. Focus ka sa question mo. Okay? Minsan, kulang ka sa atensyon pagdating dyan. Inaasikaso mo today pero bukas wala kang gagawin. So parang panahon to para maging mas active, maging mas nakatutok ka dyan because Eight of Wands is telling you na nasa tamang direksyon ka. Nasa tamang ruta ka, kumbaga. Kaya ngayon, magpakakalmado ka, okay? Relax ka lang. Do not doubt yourself. Do not rush yourself. Do not be pressured by your peers. Ramdam ko dito na parang nakakatanggap ka ng pressure mula sa mga kakilala mo na kailangan magawa yan, kailangan matapos yan, kailangan mangyari na yan. Pero panahon to para magpakakalma. Nang sa ganon, ma-reach mo na yung tamang destinasyon patungo sa goal mo. Kasi kaabot-abot siya, Nine of Cups. You have the power and the ability para makuha yan. Maabot yan. Mabilis na acceleration at pag-andar patungo dito. And soon, you will celebrate with family, with your friends, with your loved ones. Kasi makukuha mo siya, makakalasap ka rin ng peace of mind at kaligayahan dahil solid na nandito na. So, dapat gawin, mag-focus, talagang walang distraction, nakatingin ka lang dyan, make it happen. Kumilos ka, humakbang ka para magawa ito. And soon, you will celebrate.
The answer is yes. Congratulations. Okay? So Capricorn, ito po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 1 to 7. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.